Sa bawat sulok ng isang komunidad, may iisang figura na hindi mabubura sa alaala ng mga tao. Ang guro. Sa mata ng marami, sila ang gabay na nagtataguyod ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mabibigat na responsibilidad at mataas na inaasahan, nakatago ang masalimuot na relasyon sa lipunang kanilang pinaglilingkuran. Ang guro ay naasahang maging huwaran. May dangal, may respeto, may paninindigan. Ngunit sila rin ay tao. May kahinaan, may limitasyon. At sa isang komunidad na maliit ang mundo, ang bawat kilos, bawat salita, bawat maling akala ay maaaring maging mitsa ng kontrobersya. Sa Barangay Malinaw, isang tahimik na pamayanan, unti-unting kumalat ang mga bulong. Nagkaroon ng mga tanong, pagdududa at reklamo laban sa isang guro. Mga alegasyong sumasalamin sa kung paano nagtagpo ang personal na buhay at etikal na tungkulin ng isang profesional. Si Teacher Maria, kilala sa barangay bilang relyosa, masikap at tahimik. 15 taon na sa serbisyo. Taong ginugol sa pagtuturo, sa paghahanda ng aralin, at sa pag-aalaga sa mga estudyanteng ipinagkatiwala sa kanya. Hindi siya ang gurong naghahanap ng pansin. Mas kilala siya sa tahimik na pagtupad sa tungkulin. Sa loob ng mahabang panahong iyon, hindi siya nasangkot sa anumang mabigat na usapin. Walang reklamo, walang iskandalo. Hanggang sa isang magulang ang lumapit. May tanong, may galit, at may pangamba. At doon nagsimula ang unang bitak sa katahimikan. Mula sa simpleng hinaing, nagsimula ang ingay. Isang magulang naglalakbay sa pagitan ng pag-aalala at galit ang lumapit sa amin. Ang anak daw niya, bumabagsak, at ang guro hindi raw nag-uulat. Hindi ko naman sinasabing masama si ma'am, pero parang pinapabayaan niya na kami eh. Bigla ko na lang nalaman na bagsak ang anak ko. Sana man lang nagbigay siya ng heads up. Yung tipong, nanay, mahihirapan po yung bata. Pero wala eh, tahimik. Kung tutuusin, malinaw ang nakasaad sa Article 9, Section 2 ng Code of Ethics for Professional Teachers na tungkuling ipaalam ng guro sa mga magulang ang progreso o kahinaan ng bawat mag-aaral ng may pag-iingat at paggalang. Ngunit ang tanong, totoo nga bang napabayaan o may mga pangyayaring hindi nakita ng magulang? Ganito po kasi yun. Ilan po ginagawa ko natin dito. Minsan, papadala ko ng reminders. Nagpapagod ako sa advisor. Minsan pa nga po, pupunta ako sa kanilang bahay pero wala sila. Hindi ko po sinasadala kung sila yung form. Minsan po talaga sabay-sabay ang photos, ang reports, ang meetings. Pero hindi ko po atensyon mapabayaan ng bata. Sa likod ng bawat pagkukulang, may pinanggagalingang hirap. Ngunit hindi doon nagtatapos ang mga aligasyon. Sa isang maliit na komunidad, mabilis kumalat ang mga bulong. May mga nagsasabing nakita daw si ma'am sa lamay, nakaupo, kasama ang mga lalaking nagbibisyo. At unti-unting nahulma ang isang kwento na hindi niya kontrolado. Noong nakadaan ako sa langit,
Nakita ko si Mama Maria. Nakaupo siya sa mesa ng mga lasinggero at sigalero. Siyempre, sinong hindi magsasabi hindi mga lasinggero iyon yung isang alak na Tondo Island sa harapan nila. At ang mga pera, nakakalat pa sa mesa. Kaya siguro hindi yan na natutupan ang mga bata sa paaralan kasi naririto lang siya at nakikisali sa mga sugal-sugal. Habang pinagmamasdan ko sila, kumulo sa akin ang aking kumari. Sabi niya, si Maria ba yun? Parang nakikisali. Sino ba namang hindi makakapansin sa kanya naka-uniform pa siya ng pangguro? Parang walang delikadisa. Nakita ko rin si Mama Maria kahapon sa Lamay. Nandoon lang siya kasi kamag-anak niya ang namatay. Hindi siya umiinom o sumusugal. May inuman talagang nangyari nung gabi yun. Pero hindi kasama si Ma'am. Mali yung akala ng iba. Nandoon siya kasi kaanak nga yung may patay. Hindi dahil sa sugal o alak. Ayon sa Article 3, Section 3 ng Code of Ethics for Professional Teachers, ang guro ay dapat mamuhay ng may dangal at iwasan ang anumang bisyong maaaring makasira sa kanyang reputasyon. Sa isang lugar kung saan agad ang kilos ng bawat isa, sapat na ang maling pagkakahalo sa maling grupo para mabahiran ang pangalan. Isa pa ang issue ang lumitaw, ang kanyang pananampalataya. Kilala si Ma'am Maria bilang aktibo sa simbahan. Maraming humahanga pero may ilan ding hindi komportable. Isang issue ang bumalot kay Ma'am Maria. Sinasabing pinipilit niya ang mga tao na pumunta sa kanilang simbahan. Isang kilos na nagdulot ng pagdududa sa kanyang tunay na intensyon. Hindi ko po pinipilit ang kahit sino. Kung nagkwento man ako tungkol sa pananampalataya, lagi po itong pribado. O kapag sila mismo nagtatanong. Hindi ko po ginagawang requirement o kondisyon sa klase pagsama sa mga prayer groups. Sa Article 3, Section 8, malinaw, may kalayaan ang guro na magsimba at magsamba. Ngunit, hindi dapat gamitin ang kanyang impluwensya bilang guro upang hikayatin ang iba. Isang manipis na linyang madaling malagpasan ng hindi namamalay. Sa gitna ng lumalaking tensyon, isang formal na reklamo ang inihain ng magulang. Hindi ito basta hinain. Ito ang puntong nagbukas ng pinto sa mas malalim na pagsusuri sa profesional na pagkilos ng guro. Nung una, galit talaga ako kay Mama Maria. Pero nung nagharap kami sa barangay, hindi siya nakikipagtalo sa akin. Tahimik lang siyang nakikinig na para bang gusto niyang malaman kung saan talaga ako nanggaling. Hindi sang-ayon si Ma'am Maria sa lahat ng ibinibintang sa kanya, pinili na pa rin makinig. Hindi siya lumaban ng salita. Hindi siya nagtaas ng boses. At hindi niya hinayaang ang galit ng magulang ang maging apoy na mas lalong magpapalala ng sitwasyon. Alam ko pong may pinanggagalingan si Nanay Liza. Bilang guro, tungkulin ko talagang pakinggan. Ayoko na pong magkainitan. Kahit na masakit yung ibang sinasabi niya, hinahayaan ko na lamang. Alam ko naman na dahil iyon sa pag-aalala sa kanyang anak. Sa isang komunidad na madaling kumapit sa chismis at kwento, may mga sandaling ang tanging sandata ng guro ay ang tahimik na pag-unawa. At doon, nasusukat ang tunay na professionalism. Nireview namin ang record ni Ma'am Maria.
May communication attempt siyang ginawa, notes, tech reminders, at isang scheduled home visit na hindi natuloy dahil walang tao sa bahay. May lapses, oo, pero hindi ito sinadya. At malinaw na wala siyang ginawang labag sa ethical tulad ng bisyo o maling impluensya. Hindi kailanman madali ang maging guro sa isang maliit na komunidad. Ang bawat kilos sinusukat. Ang bawat pagkukulang lumalaki. At ang bawat hakbang dinamigdan. Matapos ang pagsusuri, malinaw ang lahat. Walang masamang intensyon, walang iligan, walang paglabag na nagmula sa kapabayaan. Ang natira ay hindi pagkakaunawaan na maaari sanang maiwasan kung may tamang komunikasyon. Nag-usap kami ulit ni Ma'am Maria. At ngayon, hindi na ako galit. Sinabihan ko nga siya na salamat sa pakikinig. Hindi ko malang nakita noon na sinusubukan niya palang tulungan ang anak ko. Mali ko rin na nagpadala ako sa kwento ng ibang tao. Napakalaking bagay yung pag-amin niya. Pareho kaming may pagkukulang. Pero ang mahalaga ay nagkakaintindihan kami para sa bata. Doon ko naramdaman na guro man ako, bahagi pa rin ako ng komunidad na kailangan kong pakinggan at unawain. Ang guro ay hindi perfecto. Ngunit sa bawat pagbangon, sa bawat pagkakamaling inaako, sa bawat hakbang na may paggalang sa komunidad, doon nasusukat ang tunay na professionalism. Ang Code of Ethics ay hindi lang ang listahan ng mga alituntunin. Ito ay paalala na ang guro ay dapat maging halimbawa hindi lamang sa loob ng silid-aralan, kundi pati sa gitna ng mga mata ng lipunan. At sa dulo, ang tunay na tanong. Sa mundong madaling maniwala sa chismis, handa ba tayong unawain ang katotohanan? Sapagkat ang guro, bago maging huwaran, ay tao. At ang kanilang dignidad ay buhay na bahagi ng komunidad.